Ikaw daw, tabatsoy. Sabi ni Chloe, yung kalaro mo. Good morning mga kaibigan. Ganitong ginagawa ko pag kagising ko. Na pumipwesto agad ako dito sa aking computeran. At nag-i-edit ako ng aking movie recap. Kung hindi man ako nagsusulat. Pero, hi Kyle! Good morning! Ang kortina pala ako hindi maayos. Hilahin mo nga Kyle para maayos. Ayos mo! Hindi mo hilahin, no? Bukas mo muna ng konti yung pinto. Para mahila mo. Para mapunit eh. Yan, kamila. Yan. Sara mo ulit. Ayan. Isa nga ba ulit ako? Sabi ko, ang pagsusulat kasi madalas ginagawa ko yan gabi. Hindi umaga. Tapos pagka madaling araw naman, pagkagising ko, ito na yung ginagawa ko. Nasa na ako ngayon mga kaibigan. Parang lilink na. Ayan o. Parang hinihila-hila lang. Ang dali-dali lang naman. Dali-dali lang naman mag-edit eh. Ano bunso? Nakikinig. Ang tawag dyan sa natanggal na. Idikit natin mamaya ng ano bang pwede padikit dyan? Rugby? Kaso pag nag-rugby, mamoy mo rugby, baka mahilo ka. Ano ba tawag doon? Yung puti. Yung pandikit dito, kalimutan kong pandikit. Yung glue? Ay, glue, oo. Kasi kinakabit dapat yan dito eh. Oh. Iniipit yan. Tinatanggal dapat. Alin? Wag na. Mamaya na lang. Baka mahulog pa. Ganda. OD file kasi yan eh. Pinapakinggan mo OD file. Ano? OD file ang pangalan ng pinapakinggan mo. Yung nagta-travel lang tunog. Yun, ganda yun. Lalo pag lip studio. Pag napakinggan yung gusto mong pakinggan lip studio. Opo. Tingnan mo ha. Yan, ito. Lakas yan. Tingnan mo, lakas. Ganda na. Lakas. Lip studio yan. Galing yan. Rock yan, rock. Talagang nakakagising, no? Ganda yan. Lakas, nag-drums pa. Papanood nyo ba yan mga kaibigan? Lip studio yan. Ang ganda nyan pag pinapakinggan. Lalo kapag halimbawa, maraming speakers din. Ako ang speakers ko na malalaki, 5. Kasi di siya nakasetup ngayon. Ito yun mga kaibigan. Ito yung dalawa. Yan, yung nandiyan sa baba. Tapos yung tatlo nandun sa may loob. Maganda pag naglagay ka ng malalaking mga speakers, hindi sila dikit-dikit. Dapat, yung parang hiwa-hiwalay. Ganda yun ang tunog. Parang nagta-travel talaga sa, pag halimbawa nilagay mo dun sa kabila, tapos doon naman sa kabila, tapos meron pa dun sa may kusina. Ako po, ang ganda. Pag, parang nagta-travel yung sound sa buong bahay mo. Jungle, welcome to the jungle. If you feel yung anak ko mahilig din yata sa sa mara. Ikaw daw, tabatsoy. Sabi ni Chloe, yung kalaro mo. Tabatsoy ka daw. Ibig sabihin mo kasi, ganun na talaga kasi madami namin pera. Ganun sabihin mo. Ko mataba na, ko matanda na, ganun na talaga kasi madami na akong pera. O ganun sabihin mo. Kung marami kang sopas, marami kang salad. Si Jesus Christ, yung Jesus Christ, pwede siya maging tao, pwede siya maging Diyos. Nagpapalit-palit yun nung panahon na yun. Minsan nagsasalita si Kristo bilang Diyos.
Minsan naman nagsasalita siya bilang tao. Kaya minsan meron sa Bible nang nakasulat na ako'y tao. Pero hindi ibig sabihin nun na purong tao na siya. Na kasi nagpapalit-palit nga eh. Halimbawa, ganito. Halimbawa, ganito. Pakinggan mo ko. Meron ng amo. Yung amo mo, halimbawa, pastor. Yung amo mo, pag nandun sa trabaho, nagpapalit siya, nagiging boss. Hindi siya pastor. Boss siya. Kasi amo mo siya eh. Pero pag nasa church siya, hindi siya boss. Pastor siya. Parang ganito din, isa pa. Ako, di ba? Ako si Richard Belen. Tatay ako. Di ba tatay ako? Pero may tatay ba ako? May tatay ako. Meron din akong tatay, di ba? So, ako si Richard Belen, dito sa bahay, ako yung tatay. Pero dati, nung buhay pang papa ko, pagkasama ko siya, ako yung anak. Pwedeng magpalit-palit kasi ng ang estado. Ganon din ang Diyos. Bakit meron ng ibang planets? Kasi para mabuhay. Tama, kasi kailangang mabuhay din doon. Opo, dapat kailangan ng sleep. Meron din ang organism doon na dapat mabubuhay siya. Parang ganito, kamay-ngay. Diba? Meron din kasing organism na hindi pwedeng mabuhay sa Earth. Kaya kailangan ng ibang planets. Kasi doon sila mabubuhay. Hindi pwedeng puro Earth lang. Paano naman yung hindi nakakahinga sa hangin? Paano naman yung hindi naman kailangan ng tubig, dalulunod sila sa tubig? Paano naman yung yung mga organism na ang kailangan nila, wala nung parang cycle na mga bato lang ang gusto nilang kainin, na meron ng mga elements na hindi natin alam, na doon sila magsi-circulate. Kaya madaming planets. Mas masarap pa to sa Paris si Diwata. Ay puno ng kolorete, sa lugar ng ilaw ay patay sindi. Simulan natin ang storya. Kanyang matalik na kaibigan, Ernesto ang aking pangalan. Kwentong dapat niyong malaman, huwag nang magbulag-bulagan. Nais natin ay malaman ng baho ng ba. Bibigyan kita, kilala mo ba si Magda? Na aking kababata mula pa pagkabata, kami lagi magkasama, mga bangkang papel sa sapa. Kanyang ngiti lumiliwan hanggang mga paligid. Pag siya'y dumadaan, mga liig ay pumipilipit. Ubod ng ganda nung siya ay nagdalaga. Tuwing kausap ko na malimit akong tulala. Kahit nararamdaman, pinilit kong isara ang bibig at mintig ng puso para sa kanya. Sasayawan matapos kami makapagtapos, dahil pinawis ang mukha, ako'y nagpunas ng pulbos. Kahit na hindi pantay, nagmamadaling hinila. Pinakilala niya lalaki na taga Maynila. Magdalena, anong problema? Alam naman natin na dati kang nena. Sa iyong mga ikaw ay prinsesa. Anong nangyari sa'yo? Maraming taon ako'y nalipasan, pinilit ko mang takasan. Bagkus ay aking nalaman ang tunay kong kailangan. Maibalingan, patingin ko sa iba. Minamahal ko siya, hahanapin ko si Magda. Lumuwas habang nagdarasal na maabutan sa lugar na ang sabi kanyang pinagtatrabahuan. Nakita ko larawan na nakadikit sa may pintuan. Iba man ang kulay ng buhok, hindi malilimutan. Ang kanyang mata, tamis ng kanyang ngiti. Dahil ubod ng saya, hindi na nagatubili, agad pumasok kasi pero bakit ang dilim? Madaming lames at mga nagiinumang lasing. Nang biglang nagpalakpakan, may mabagal na kanta. Sa maliit na entablado ay nakita ko na. Ako ay nagtaka, nagtanong, nagkamot, bakit siya sumasayaw na sapatos lang ang suot? Ito ng isang babae, sa umaga gising sa gabi. Ay puno ng kolorete, Sa lugar ng ilaw ay patay sindi. ituloy natin ang storya. Agad sumama sa akin, walang kakaba-kaba. Trato niya sa akin ay nobyo, tigla katak-katak.
ka. Bumaba sa taxi na pinara sa may Santa Mesa. Parang ako nga yung bida sa mga sumunod na eksena. Kung ito ay panaginip, ayaw nang magising, ngunit ako'y nananaginip. Umaga nang magising, ang naabutan ko na lamang ay may sobre sa lapag. Liham para sa akin na isinulat niyang magdamag. Kahit gulong-gulo ang isip, pinilit kong basahin. Hindi malilimutan ng mga sinabi sa akin na Kung Ernesto, alam ko mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Nalaman nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng Di kaya masira to? Mag-live ka, may power. Hindi, okay na ho. Di kaya masira to, Patches. Na nagka-camera tapos naka-charge. Naka-charge kasi yung ano. Sa power bank. Baka masira kasi. Did you ever think that we could be so close, like brothers? The pictures in the air can feel it everywhere, and blowing with the wind of change. Parang buloy naman yan. Masyado mataas, baba lang. Mapangit. Parang buloy. Papakita ko sa inyo mga kaibigan yung aso ko. Aso, halika dito. Congratulations! Aper. Aper na, aper. Huy, pahiya mo pa ako, aper. Aper na, aper. Aper, yan. Hindi nakita eh, isa pa, aper. Oh, galing. Isa pa, kabila. Oh, galing ah. Bilis mo naman. Anong petsa ngayon, Kyle? Anong pizza na? Oo. Hindi ko lang. Di mo lang? Oh, wala, papatay na naman mo ilaw. O mga kaibigan, may papakita sa Richard, Kyle. Lalawan yan. Ano yung papakita mo? Ano? Pakita mo na, ano ba papakita mo? Sige, ano, sige. Ay, pagmamahal. Pagmamahal ba lang gusto niyo ipakita? Mga kaibigan, may papakita si Richard, Kyle. O, pakita mo na, ano papakita mo? Pagmamahal. Yun ba yung pagmamahal? Hindi yun. Ha? Hindi yun. Ano ba pinakita niya? Ayun. Saan? Tinatago niya eh. Di ba? Ano? Di ba? Ito si Hagiwagi, kumare. Oo. Sabi niya. Sige na. Ito Parang- na lang si Hagiwagi. Parang may tinatago. Wag na. Hayaan mo na. Mukha ayaw niya pa alam eh. Tag. Ani kasi. Yan o, sarap buhay. Sarap buhay. Di ako naghihirap. Sarap buhay. Sarap buhay ni Papa. Parang puponsin. Bubula si Papa dapat. Paano ko mahihilot? Sige. Napapakita mo. Tingnan mo na yung yung ginagawa mo. Dapat! Ako nagputol niyan eh. Ako ang nagputol niyan. Dapat ka! Alipin! Alipin! Dapat ka! May ginagawa na naman si Lolo na na experiment. Hindi yata experiment. Mission niya. Para ma-mission complete. Ha? Para ma-mission complete. Oo nga, para ma-mission complete niya. Kasi ano yun eh. Ano ba tawag yan? Sabi kasi yung ginawa yung Nang. lala niya. Oo nga. Kaibigan ko nga eh. Papakita ko sa inyo mga kaibigan. Yung yung ginagawa ni Lolo. Nakita niyo ba mga kaibigan? Yung ginawa ni Lolo.
Kare-kare. Ayun, bumababa na siya. Bumababa na. Meron pa pala. May papakita pa ako sa inyo, ginawa niya. Ayun o, kita mo yun o, yung CR namin. Hindi naman yan madumi. Bakit pakita ko yan madumi? Ito ho. Ito ang CR namin eh. Ang galing. Pag naupo ka dyan, tatama likod mo dito ho. Tapos, kakamot ka na. Ayan o. Kasi ito yung mga tubig namin. Yung kahit yung CR namin, kahit ganito yung ano, malinis yan. Malinis yung ano namin CR. Tapos doon naman lumalabas yung, pag halimbawa naligo ka dito, doon lumalabas yun. Yan. Sa maliit na butas. Ano yan, daanan niya ng ano na ano, Mickey Mouse. Bahay, papunta sa bahay ni Mickey Mouse. Itong mga tubig na to, bago ako umalis, bago po pumunta sa trabaho, talagang pinupuno ko yan mga kaibigan. Yan, ito. Pinupuno ko yan. Nag-iigib ako. Tapos ito pa. Ito, yung dalawa na to, madalas ang nilalagay lang namin yan kasi tag-ulan naman ngayon. Is ulan lang, pambuhos lang talaga yan. Pero yung panghugas ng puwit, dito kami kumuha. Dito rin, ito rin ginagamit namin pampaligo. Ito naman, stock yan. Pero hindi namin nahayaan na laging may laman yan. Inuubos ko ang laman yan para nababawasan siya araw-araw. Kasi araw-araw naman ako nag-iigib. Tapos yung sunod ko na ipapakita sa inyo, yung bomba. Ito mga kaibigan ng bomba ho. Ayan o, bomba. Bomba. Bomba stick. Ayan. Ayan siya o. Bumaba na siya. Karating ko lang mga kaibigan. Hindi pa nga ako nakakapagbihi pero dumiretso na ako dito sa kwarto. Sakit-sakit kasi ng ulo. Ang sakit-sakit kasi ng ulo ko. Although ano ngayon, tagsipon, tapos tag-ulan kasi. Saka bukod doon sumasakit ang ganito ko. Nag-aalala nga ako. Meron ako kaibigan ng fatty liver changes. Mas ito. Pero ito, yung ngayon, ano siya, active talaga siya. Hindi mo kailangan lakyan ng tiyan mo para ayun o, konting diin lang mga kaibigan. Ano, ang sakit niya. Parang alam niyo yung sugat na, o kaya yung parang kahit sugat na maga, tapos didiinan mo yung ano, yung kahit gilid, masakit. Ganun yung na-experience ko ngayon. Tapos pag nagidiinan ko siya, para ako nakakaramdam ng pagod. Hindi nga ako nakapag-OT ngayon eh, dahil doon. Sakit ng tiyan. Tapos laging kumukulo ang tiyan ko. Although meron talaga ako ng acid reflux, pero napaka-active niya. Hindi na nga ako kumain kanina eh. Ulam lang. Isang ano ba tawag dyan? Isang hati ng manok, tapos isang hati ng pork chop. Yun lang, walang kanin. Kasi ang sakit-sakit nga ng ano ko. Ang sama-sama ng pakiramdam ko. Tapos meron pa ako ng 2 team na kailangang ilabas. Hindi ko na ginawa, masakit na ulo ko. Mahirap ng trabaho ng ganito. Parang ano, nakakasagabal siya. Although kaya ko naman bunuin yung 8 hours, pero mas maganda sana walang sakit para matatapos ko yung ano, yung job. Kasi may bayad naman yun eh, kaya okay lang. Sana gumaling na ako.